Isang panibagong milestone na naman ang nalista sa pangalan ni LeBron James matapos niya maabot ang 1,000 3-pointers bilang miyembro ng Los Angeles Lakers sa kanilang 129-101 panalo kontra Golden State. Sa unang apat niyang tira mula sa tres, lahat pasok at dahil doon, naging pangalawang player lang siya sa franchise history na naka 1,000 threes kasama ang Lakers legend na si Kobe Bryant na may 1,827 threes. Kasama din sa listahan sila Derek Fisher na may 846, si Nick Van Exel na may 750 at si Byron Scott na may 595. Sa first half pa lang may 20 points na si LeBron at nagtala siya sa buong game ng 22 points, 9 assists at 7 rebounds para tulungan ng Lakers sa tapusin ang 3-game losing streak. Sa second half naman, si Luka ang tumakeover, 4 na tres agad sa third quarter at nagtala siya sa buong game ng 26 points, 6 rebound, 8 assists sa kanyang ika-27 na kaarawan. Habang si Austin Reeves naman ay may 18 points. Sa side ng Warriors, hirap silang makasabay lalo na't wala si Stephen Curry na kasalukuyan nagpapagaling sa right knee injury at tumabot na sa 10 sunod na game na hindi nakakalaro. Tumira ang Lakers ng 19 out of 41 mula sa 3-point area. Malinaw na naging susi ito sa kanilang malaking panalo. Sa edad na 41, patuloy pa rin gumagawa ng kasaysayan si LeBron. Isa na namang milestone ang nadagdag sa kanyang napakahabang listahan ng mga record sa NBA. Samantala, nagsorry naman ang head coach ng Warriors na si Steve Kerr matapos aminin na nagkamali siya sa pagkomento tungkol sa health condition ng Warriors center na si Kristaps Porzingis. Sa isang radio interview, sinabi ni Kerr na tinanong niya ang Hawks GM na si Onsi Sale kung totoo ba ang balitang may POTS si Porzingis. At ayon daw sa kanya, hindi raw ito talaga POTS at may misinformation lang na kumalat. Ang POTS o Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome ay isang blood circulation disorder na nagdudulot ng iba't ibang sintomas kapag tumatayo ang isang tao. Di ko alam kung tama pagkakabigkas ko. Pero kinabukasan, binawi ni Steve Kerr ang kanyang payag. Inamin niya na stupid mistake ang pagsasalita niya tungkol sa isang medical diagnosis na hindi niya naman expertise. Ayon sa kanya, dapat mga professional sa magpaliwanag ng ganitong usapin. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw ang eksaktong kondisyon ni Porzingis. Ang sigurado lang may sakit siya at hindi pa makakalaro habang minomonitor ng team. Matatanda ang nakuha ng Golden State Warriors si Porzingis mula sa Atlanta Hawks sa trade deadline. Kapalit nila Buddy Hield at Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors. Pero simula nang dumating siya, isang game pa lang ang kanyang nalalaro dahil sa Achilles injury at ngayon ay illness naman. Hindi rin siya nakapaglaro sa pagkatalo kontra Lakers. Pero may posibilidad daw siya makabalik sa susunod na laro laban sa Los Angeles Clippers. Sa huli, malinaw ang mensahe ni Kerr na nagkamali siya at mas mabuting ipaubaya sa medical experts ang ganitong klaseng impormasyon.